Isa na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin o sa Facebook. O sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Ano ang gagawin mo kapag yung lote na pagtatayuan mo ng project mo, bahay man yan o anumang project, ay hindi mo matiyak kung hanggang saan, ano ang boundary, no? Case in point, itong aming ginagawa ngayon isang commercial building, sinisimula naming i-clear yung lote at nilagyan namin ng temporary fence. Nung binili ito, ay mayroon ng mga muhon. Pag sinabing muhon, ito yung mga cylindrical concrete marker na nilalagay ng geodetic engineer o ng surveyor para i-mark yung boundaries, no? So nakita naman namin yon. Pero nung kiniklear namin ang property, mayroon pang lumitaw na mga luma na mga muhon, no? So ano ang gagawin mo? Kasi nung nile-layout namin yung building, hindi kakasya yung building. Kasi nga, nalilito kami kung ano ang tamang susundin na muhon. Pag-uusapan natin dito yung proseso na tatawag na relocation survey. Gaano ito ka-importante at anong mga problema ang maiiwasan mo kung gagawin mo itong step na ito. Yan, pag-usapan natin yan. Check this out. Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Ngayon, nandito na tayo sa site, no? Nakita nyo yung blue sack na yan. Yan yung aming temporary fencing. So, before anything else, kung hindi ka pa subscribe dito sa channel, hindi ka pa naka-follow sa Facebook, I encourage you to do so. At kung late tuner ka, ngayon ka pa lang nakapanood dito sa aming channel, sana manood ka pa ng marami at pwede mong balikan yung mga past videos, no? Ang dami na yan, no? Siguro mga 700 plus na yung videos natin tungkol sa architecture, tungkol sa construction at sa project management na nandiyan, no? Pwede mong balikan lalo na sa YouTube. Okay, so first things first, no? Define muna natin ano ba yung relocation survey. Ang relocation survey ay isang uri ng pagsukat, no? Pagsusukat ng isang property, no? Na ginagawa ng isang surveyor at sinicertify ng isang geodetic engineer, no? Para sabihin sa lahat na ang lote ay sinukat ayon sa kung ano ang nakalagay sa technical descriptions na nasa titulo. Na yung titulo naman, syempre alam natin ito ay isang certificate o isang papeles na nagsasabi na sa'yo ang lupa na yon, sa'yo ang property na yon, no? Kaya ang trabaho ng relocation survey, kagaya ng ipapagawa natin, ito ay para ilagay, no, ang mga boundaries, ang mga marker. Ito nga yung tinatawag nating muhon. So ngayon, kapag ka bumili ka ng lote, meron ng muhon yan, no? Siyempre tiyak may mga muhon yan. Kung wala naman, ang pwedeng nangyari kasi sa muhon, baka nawala, o kaya baka nailipat, no? Inusog, no? O kaya naman baka nga wala talaga pang muhon. So kailangan bago ka bumili ng property ay relocation survey mo muna. At yun naman ang ginawa dito sa property na ito, no? Kaya lang nung aming sinisimulan na ang construction, nag-clearing na kami, may mga nahukay kami na nung nahawi namin ang mga damo, parang mga lumang muhon. Papakita ko sa inyo. Ito yung bagong muhon. Ayan. So, kita nyo medyo na kalas ng konti. Pero nung nagkukay-ukay kami, meron kaming nakita pang isa. Ayan, oh, luma. Muhon din yan. So mula dito sa lumang muhon na ito hanggang doon sa bago, mula dyan hanggang dito may 1 metro. Tapos ito pa isa, doon sa gitna meron pa kaming nakitang isang muhon. Teka, ito yon. Ayan, kita nyo ba? Ayan, o. Yan. Yang muhon na yan, wala yan doon sa lot plan. Mamaya papakita ko sa inyo yung lot plan na galing sa survey nung nauna, no? Nung binili ito nung owner. Meron kasing lot plan. So wala yan
doon sa lot plan. And talking about the lot plan, ito nga yun. Ito yung isang muhon na nandun sa harap. Yan. Dito sa gitnang ito, nagkaroon ng muhon. Wala naman yun dito. 1 and 2, yung 1 ito ay papunta dun sa 2. Yung 2 nandun sa likod. Pero sa gitna, nakita nyo naman kanina, merong muhon. Dapat ito yung kasunod ng muhon. Pero dun sa actual, meron pang isa sa gitna. Wala yun dito sa technical descriptions. Ito yung technical description ng lote. Ang tawag dito sa dokumento na to ay lot plan. Ini-issue ito ng geodetic engineer o ng surveyor. Nagsasabi kung ano ang itsura ng lote mo, gaano ka laki o gaano kahaba yung mga boundaries at saan yung mga eksaktong boundaries kailangan ito. Ngayon, bakit very crucial na yung isang metro na yun na nag-aalangan kami ay matiyak? Kasi ganito yan, no? Yung aming building, nung aming nilayout, yung unang poste, ang building dapat namin ay magsisimula dito. Yan. Kita nyo may mga kahoy na yan. Mark yan kasi nung nung hukayin. Sa plan namin, based doon sa lot plan, ang aming boundary, ang boundary namin ayun, no? Sa plano namin dapat ito ay nandun pa. Ngayon dahil nga nagkakaroon ng conflict sa layout, pinahinto natin yan kasi kailangan nandun tayo. So para matiyak yon, dapat yung muhon na nandoon, ito nga pala yung muhon na yun, no? Yan. Kita nyo ba? Yan. Yung muhon na yan, dapat matiyak na yan nga talaga yan. At yung kapartner niyan, ito yung number 2 eh. Yung number 1, dapat matiyak natin kung alin doon sa pinakita ko kanina. Kung yung luma o yung bago. Hindi natin kasi alam, baka na-move yun. Pero kung yung luma ang susundin natin, matatalo kami ng 1 metro. At ito, hindi namin matiyak kung saan. So nagpatawag ako ng geodetic engineer, pupunta siya rito sa Wednesday para sukatin uli. Kapag ginawa niya na yung sukat, isi-certify niya na tama yung kanyang sukat. Ang kailangan niyang mga documents ay yung titulo na binigyan ko na siya ng kopya para i-research niya yun. Meron siyang gagawin doon at matiyak niya kung alin talaga at nasaan talaga ang mga boundaries ng lote na ito. Okay, so bakit mahalaga yung bakit mahalagang gawin itong relocation survey? Una-una, may iwasan mo magkamali kung ano yung boundaries ng property mo. Kasi kapag ka nagkamali ka sa boundaries ng property mo, tapos yung kabilang property, nagpasukat sila, and it turned out na nag-encroach ka, ibig sabihin kumuha ka doon sa property nila unknowingly dahil nga hindi mo natiyak kung ano ang boundaries ng lote mo. Problema yun. Magiging problema yun. Kasi pwedeng pagbayarin ka nila doon sa nakuha mo or gigibain mo yung part na natayuan mo na. Paano kung bahay mo yon? Ginawa mo firewall, sinagad mo doon sa side nila. O di malaking bagay yon, malaking problema yon eventually. Mabuti kung pababayaran lang nila sa'yo. Kung pababayaran nila sa'yo, gagawin nyo rin uli yung proseso na magpapasurvey kayo, gagawa pa kayo ng deed of sale, ipapatitulo mo pa sa'yo yung property na nakuha mo, mabusisi, maraming pagdadaan ng problema, magiging magastos na proseso. So magkano lang naman yung relocation survey? Dito nga, sa kaso namin, ang sinisingil lang sa akin ay 20,000. Imagine 20,000 lang. Kung nagkaroon ka ng encroachment o kaya mayroong encroachment naman, no? Let's say the other way around, no? Yun namang kapitbahay mo ang nag-encroach sa property mo, nawalan ka. So for the price of 20,000 para sa ganitong lote, syempre depende yan sa surveyor kung gaano ka
laki yung sisingilin niya sa'yo. Pero sa case namin, 20,000 lang para magkaroon ka ng peace of mind. So mahalaga talaga, no? Bago ka bumili ng lote ay gawin muna yung due diligence. Ito, part ito ng due diligence, no? Yung pagkakandak ng relocation survey, no? Sa part naman ng isang contractor o ng isang builder, kagaya ko na nagbi-build ng project, no? Part din ng due diligence ko na hindi ako magkakamali, no? Kasi baka mamaya yung tinatayuan ko hindi pala yun yung lote ng may-ari, no? O kaya naman lagpas-lagpas sa kung ano yung boundary. So, part ng due diligence ko as builder, architect, na i-conduct itong tinatawag nga na relocation survey. So, kung isa kang architect, magdi-design ka, i-request mo dun sa owner na ipa-survey ulit. Bigyan ka ng latest na relocation survey para tama yung iyong magiging boundary sa design pa lang. Okay, so that's how we roll, no? Maraming salamat sa inyo. Kita-kita po tayo uli sa susunod. Ingat po tayong lahat. At sana kung meron kayong mga comments, pwede nyo isulat dyan. May mga tanong, mga content suggestions, pwede. So maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Kita-kita po tayo muli sa susunod. Ako po si Architect Ed. Bye bye.